Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay request ng dalawang viewers ng Master Galen Pinoy Medical Science Channel. Ang request po nila ay tungkol sa acid reflux. Kaya ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa GERD o yung gastroesophageal reflux disease. Kaya panoorin nyo. Ano nga ba itong GERD o yung gastroesophageal reflux disease? Ito po yung isang kondisyon o sakit na kung saan po yung asido dun sa ating stomach bumabalik papunta dito sa ating lalamunan o sa ating esophagus. Anong mga sintomas po niyan? Kung na may GERD ka, kung may heartburn ka, yung parang feeling mo nasusunog yung dito mo sa dibdib papunta dun sa lalamunan. So yun po ang mga sintomas. Saka po yung chest pain o yung pananakit ng dibdib. Isa po yan sa mga sintomas ng GERD. Tapos po yung kung nahihirapan kang maglulun, yung lumunon ng pagkain, yung nahihirapan kang lulunin yung kinakain mo, isa po yan sa sintomas din. Tapos po kung yung feeling mo po yung para kang may yung may nakabara dyan sa lalamunan mo, parang may lump na tinatawag, parang may something na bumabara dyan sa lalamunan mo. Isa po yun sa mga sintomas ng GERD. Tapos po, yun na nga po, yung pagbalik ng asido papunta doon sa lalamunan mo, yung nag-acid reflux ka. Yan po ang mga sintomas na may GERD ka. Ano nga ba mga dahilan nito? So, marami pong dahilan ang pagkakaroon ng GERD. Pero lahat po ng mga dahilan na babanggitin ko po mamaya nag-uugat sa pag-produce ng maraming asido doon sa ating stomach. Tapos po, yung dito po sa baba ng lalamunan natin, yung tinatawag namin na esophageal sphincter, yung esophagus, yung may buka na dyan, yung muscle po nun, masyadong nakabuka, nakarelax. So, may abnormality ng function niya doon. Kaya ang nangyayari po, bumabalik yung asido magmula doon sa stomach papunta doon sa lalamunan, kasi dapat po yung sphincter na yon pagkalunon dapat po magko-contract na yon na para mapigilan niya yung pagbalik ng asidong yon. Mga nangyayari po naka-relax lang yung esophageal sphincter na yon. Associated din po to sa kung may asthma kayo, interconnected to, kasi po kung may asthma ka, mas mataas ang tsansa na GERD ka or acid reflux. At kung may GERD ka naman, mataas din ang tsansa na magkaroon ka ng asthma. Kasi po, yung pagpuproduce ng acid dito sa ating daluyan, dito sa lalamunan, nagkakaroon ng irritant effects papunta dun sa ating lungs. So, nagiging mahirap din sa atin sa paghinga. So, yun po ang nangyayari. At kung may asthma ka naman po, magiging relax yung muscle mo dito sa may yung esophageal sphincter natin, lalo na kung gumagamit ka ng mga gamot sa asthma. Kasi po yung mga gamot sa asthma lalong nakakapagpa-relax ng esophageal sphincter natin. So di nakabuka lang po yung esophageal sphincter na yon. So mas mataas ang tendency na bumalik yung asido papunta dun sa ating lalamunan. Mga risk factor na nito na mataas ang tsansa na magkaroon ka ng GERD kung overweight ka po o obese ka po, yung obesity. Tapos po kung buntis ka, pero usually normal to sa buntis na nangyayari, kaya yung parang naduduwal kayo, yung usually normal na nangyayari sa kanya. At pagkapanganak naman po kusa na lang nawawala tong GERD na to. Tapos po kung delayed yung stomach emptying nyo, yung kumbaga hindi niya agad na nadadigest yung food, so ang tendency po mag-produce ng maraming acid, at yun po maibalik niya doon sa nakabukang esophageal sphincter mo. So parang ang pinakasakit po talaga nito is yung bukas na esophageal sphincter at yung maraming production ng asido sa stomach natin.
At ano ba ang mga nakaka-aggravate nitong ng mga risk factor na to? Ang mga nakaka-aggravate po ng risk factor na to kung naninigarilyo kayo. So mas mataas ang tendency na mag-develop tong condition na to sa inyo. Tapos po kung mahilig kayo sa mga matatabang pagkain, yung mga prito-prito, so yung mga oily fatty foods. So, isa rin po itong tendency na mag-develop to sa inyo. Tapos, yung pagkain po ng mga large meal sa gabi. So, kung ganun po kayo, high risk din kayo na magkaroon ng GERD. So, kaya dapat po, huwag kayong magpapalipas para pagdating ng gabi, yung kakainin nyo, yung sapat na lang na kaya nang i-digest ng ating stomach. Kasi usually po, paggabi, itutulog mo na lang naman na po yan So, kung kulang ka ng activity sa gabi, kulang din ang activity ng stomach natin o yung peristalsis na tinatawag namin. So, kulang yung galaw niya. Kasi po, pag gabi na po, kung less activity na tayo, papahinga na lang tayo So, ang tendency po, para matunaw niya yun, dahil kulang siya sa ganito, sa peristalsis ng paggalaw ng stomach, magpo-produce siya ng acid para tunawin niya yun. So, hina-hinay na lang paggabi. Tapos po, kung mga umiinom po kayo ng mga gamot na like yung mga pain reliever, ayan po, nakaka-aggravate din yan ng kondisyon kung may acid reflux ka. So, kaya kung may mga pain sa katawan, iwasan nyo na po yung pag-take ng mga pain reliever. Gawin nyo po yung mga tinuro ko sa ibang video ko na kung paano mabawasan yung pain. Yung hot compress, pwede na po yun. Tapos, massage, makaka-relieve naman na yun ng pain. So, pag may GERD ka po, iwasan na po yung pag-inom ng mga pain relievers, yung mga NSAID na tinatawag, o yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Pero po pag yung chest pain nyo na sintomas, yung nararamdaman nyo pong chest pain, parang may kasama ng jaw pain saka arm pain at medyo hirap kayong huminga, kumonsulta na kayo sa doktor kasi baka na rin yun, baka naglilid na pala kayo sa heart attack. So, yan po. Huwag yung babaliwalain kung medyo may napipil kayong ganun na sintomas. Usually po kasi yung sintomas na ganun, present po yun dun sa GERD. Pero po, malay natin na nag-aano na po kayo sa heart attack. So, kung ganun po ang nararamdaman nyo, konsulta na po sa doktor. Paano ba dinadiagnose ng doktor tong GERD na to? So, yung upper endoscopy, may susuksok yun na tubo sa inyo para makita kung anong problema. Tapos po yung esophageal x-ray, ini-x-ray po yun. Tapos yung ambulatory acid probe test or yung pH probe test. Paano ba ginagamot to ng mga doktor? So, nagre-reseta sila ng gamot. 3 klase lang naman ng rene-reseta nila dyan na gamot Yung antacid po, tapos yung tawag namin na H2 receptor blockers, tapos po yung tinatawag namin na proton pump inhibitor. So yung antacid po, yan po yung nabibili over the counter kahit saan, sa tindahan nga po, meron yan sa mga tindahan lang So, ano lang po yan, ang epekto niya po madalian, mabilis siyang makapagpatanggal ng sintomas, pero madalian lang ang effect niya, usually 30 minutes to 1 hour. Yung antacid po na yan, ang gawain niya po, tanggalin niya lang yung produce na acid. So, yun po ang gawain ng gamot na antacid. Alam niyo yan, kung ano yung mga nabibiling antacid. So, hindi ko na po babanggitin yan. Tapos po, yung antacid po yan, hindi po yan kailangang araw-araw natin na tinitake. Kailangan nga po, as much as possible, isang ano lang po yan, isang inuman lang sa loob ng 1 linggo kung maaari. Kasi po, hindi naman po talaga yan dapat regular na gamitin. Kaya po kung 1 o 2 linggo, sa loob or sa loob ng 1 linggo, nakakalampas na kayo ng pag-inom ng 2 tabletas, ibig sabihin, yung nararamdaman yung sintomas ng GERD o yung acid reflux,
hindi na po kaya ng antacid na yun. So, konsulta na po kayo sa doktor para maresetahan kayo ng tama. Maaaring reseta nila sa inyo yung tinatawag na isa pang grupo ng gamot na gamot na sa GERD, yung H2 receptor blocker. So, ang trabaho niya naman po, pigilan yung mga gumagawa ng asido sa natin, sa stomach natin. Pero hindi niya po lahat na pipigilan. So, at ang effect lang po nito usually hanggang 12 hours lang po. Matagal umepekto, pero kumpara sa antacid na hanggang 1 oras lang ang epekto, ito po kaya ng mga kalahating araw yung marirelieve yung discomfort na nararamdaman mo. Tapos po, kung hindi na ikaw kaya talaga dyan, gagamit na ng mga pamilya ng gamot na tinatawag na proton pump inhibitor. Ayan na yung may mga zone sa hulihan ng pangalan. Ayan po. Kasi dun sa H2 receptor, ayan po yung mga gamot na may mga din na pangalan. So, hindi ko na po babanggitin para hindi kayo mag self-prescription. Yung proton pump inhibitor naman po na to, mas matagal ang niya, ang relief niya, ang epekto niya. So, mga 1 hanggang 3-4 na araw, ganon, marirelief ka nun, usually. Pero matagal din siya bago umepekto. Pero pag umepekto na siya, yun nga, 3 hanggang 4 na araw, yun po ang relief niya. Kung hindi ka pa makukuha sa gamot, may ginagawang mga surgery para dito. Yun po yung medyo may tinatahi sila, pinapakipot nila yung daanan mo dito. Maraming paraan yung mga surgeon na ginagawa para operahan ka at ma-relieve na talaga yung pagkakaroon mo ng acid reflux kung hindi ka na kaya sa gamot. So, bakit pa aabot tayo sa gamutan kung pwede naman natin iwasan or baguhin natin yung lifestyle natin? Kung mababago nyo po yung lifestyle nyo o masusunod nyo yung mga bawal, yung mga do's and don'ts na kinakain or ginagawa, hindi po lalala yung sakit ninyo. Kasi po, ang komplikasyon nito, pwedeng masugat yung esophagus dahil dun sa acid. Tapos kung lagi yan nagagasgas o nasusugat ng acid, kikipot po yung yung esophagus. So mahihirapan kayong makalunod na. Kasi nga makipot kakaroon kayo yung tinatawag namin esophageal stricture. So yun ang mangyayari. At ang malalapang kaso, bihira naman pero pwedeng mag-lead sa ganito, yung tinatawag na Barrett's esophagus. Ito po yung sa pagka-damage ng lining ng esophagus natin, nalilid sa nagkakaroon ng mga precancerous cells. So, pwedeng mag-lead sa cancer ng esophagus. Pero, huwag po kayo matakot kasi bihira naman po itong mangyari. Napakabihira, napaka-slim ang chance, pero pwede. Paano ba natin maiiwasan? Ito po ang mga dapat yung gawin. Iwasan nyo po yung pagkain, kagaya ng sabi ko kanina, iwasan nyo po yung mga pagkain ng matataba, yung mga fatty oily foods, yung mga prito-prito. Iwasan nyo po yun. Saka yung mga spicy foods. Yan po, huwag kayong, kung maaari talagang eliminate nyo na yung pagkain nun. Tapos po yung pag-iinom ng mga kape, mga tsokolate, pagkain ng tsokolate. Tapos po yung mga alcohol, yan, yung mga alak-alak. So, iwasan nyo na po yung mga ganon. Tapos po yung mga soft drinks, yan, yung mga cola-cola, mga mahilig sa soft drinks. Kung mahilig kayo sa soft drinks, ganyan na kayo, tanggalin nyo na muna yung pag-inom ng soft drinks. Tapos po yung pag-inom ng gatas, yan po, iwasan nyo rin po yan. Kasi po, hirap pong i-digest yan ng ating stomach. Yan po, yung gatas na yan, yung mga cow's milk na yan, yung mga dairy milk na yan. So, kung hirap i-digest, gagawin na naman ng stomach natin, produce na naman siya ng maraming acid. Kasi, para tumulong siya, ma-digestion. So, kung marami na naman produce na acid, mas mataas na naman ang tendency na bumalik papunta sa lalamunan. Tapos po yung mga citrus juice, yan po, bawal po yan. Huwag po kayong
magparainom ng ng mga citrus juice kagaya ng mga pineapple juice, calamansi juice, yan po. Kasi mataas ang acid niyan. Kung mas mataas ang acid, problema mo na nga yung acid, di kumusta na. So, iwasan niyo po yung mga yan. Ang maganda niyo pong gawin, gaya ng sabi ko kanina, huwag kang pagpapalipas ng gutom. Kasi po, pag nagpalipas ka ng gutom, lalakas yung kain mo. So, halimbawa, nag-skip ka ng breakfast or lunch, o kakain ka merienda or dinner, marami na ang kakainin mo. Kasi nga, nag-skip ka ng meal eh. So, mangyayari, pag maraming kinain mo, mahihirapan tunawin. Para mapabidali ang pagtunaw, puproduce na naman ng maraming asido para tumulong sa pagtunaw ng kinain mo. At pag maraming asido, tendency, yun na naman, regurgitate na naman. Tapos yung kung mahilig kang mga mag-midnight snack, huwag na po, stop mo na po yun. Kaya matulog ng maaga para hindi na makaramdam ng gutom pag late at night na. Wala na munang midnight snacks. Tapos po, maintain mo yung upright position pag kumakain. Hindi yung kung ano-anong position mo. Minsan kasi may mga tao kung kumakain, lalo na kung nanonood ng TV, kung ano-anong posisyon. Minsan may kumakain, nakasalampak yung paa, nakataas. So, maintain proper body position. So, para dire-diretso ang pagkain, mas mabilis ang pag-digest, kulang ang production ng asido. Tapos po yung kung pagkakatapos mong kumain, iwasan mo po yung pagkatapos mong kumain, hihiga ka po. Huwag po, gawin nyo pa pagkatapos yung kumain, tayo-tayo or lakad, konti. Yan po, makakatulong po yun. Tapos po kung matutulog kayo, mas maganda kung elevated yung higaan nyo. Medyo mga 6 to 9 inches ang taas nung higaan. Hindi po yung ulo lang ang nakataas ha. Ang mangyayari sa inyo nun, stiff neck. Magbula balakang hanggang ulo. So ito kunwari ang balakang nyo, ito, pataas, ulo. Hindi po yung nakaganyan, ulo lang yung nakataas. Hindi po yun. Dapat ganyan po. Mga 6 to 9 inches ang taas. Malaking tulong po yun para ma-relieve yung acid reflux nyo. Tapos po, inom ng tubig ng marami. Pero wag naman sobrang dami kasi yung kung may acid reflux ka tapos excessive yung pag-inom mo ng tubig, talagang OA ka na sa pag-inom ng tubig, maaari pong ma-disrupt yung mineral balance nyo sa katawan. So kung mangyayari yun, mas mataas ang tendency na magkaroon ka pa ng acid reflux. So pero slim chance naman yun, bihira naman yun. May mga kaso lang kasi na talagang wala na silang ibang iniinom kasi nga takot kasi halos lahat bawal bawal ang kape, cola, mga juice. So inom lang puro tubig lang. Ang nangyari, na-disrupt yung mineral balance sa sa katawan niya. So lalong lumala yung yung karamdaman niya ng acid reflux o yung GERD. Kaya yung mga juice na magandang inumin po yung mga vegetable juice, mga carrot juice, mga ganon, mga kung ano-anong mga vegetable. Basta avoid citrus juice po, mga citrus food po, avoid nyo po yan. Tapos po yung kung napapagatas kayo, imbis na cow's milk, soy milk, yun po ang isang alternative. Tapos yung mga herbal tea, yan po, malaking tulong din yung mga pag-inom ng mga herbal tea. Nakaka-relieve yan, nakakabawas yan sa kondisyon natin na GERD o yung acid reflux. So sana po sa napakaikling pagtatalakay kong to may napulot po kayo, lalo na po yung dalawang nag-request po nito. Sana po nabigay ko yung hinahanap nyo na dagdag kaalaman para sa tinatanong nyo, at sana po lagi niyong tatandaan yung mga binanggit ko na yung mga bawal at yung mga dapat na kainin o inumin. Yun po. Baguhin niyo lang po yung yung lifestyle habits. So hindi po kayo aabot sa paglala ng kondisyon na yan.
Kaya po, yung kung ano pa po, yung kung bago pa lang po kayo sa channel ko, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang bell notification at i-like at i-share ang aking channel o video para naman po may pakalat natin tong mga konting kaalaman na to. At kung yung iba po dyan, kung may mga gusto po kayong ipatalakay, maaari nyo po kung i-message sa FB page ko na Master Galen. Ayan po, may FB page po ako dyan, Master Galen. Pwede po kayo mag-PM sa akin kahit anong tanong po, basta available ako. Sasagutin ko po lahat ng katanungan nyo, at pwede po tayong mag-call sa Messenger, sa True PM, sa FB page ko. At pwede rin nyo pong i-comment sa comment box ng mga video ko kung may request po kayo na gustong ipatalakay at kung may mga tanong pa po kayo. Kasi po minsan kinukulang, ayoko po kasing habaan masyado yung talakayan natin dito. Kasi po baka yung iba po antokin naman. So we will make it short video, pero kumbaga andun na yung mga importante. At kung may mga nakakalimutan pa man akong sabihin, pwede nyo pong itanong nga. Kaya hanggang sa muli po, Master Galen po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.